Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. The first sorrowful mystery is the agony of Jesus in the garden. We offer the first mystery for healing and good health of all kapatiran, our families and loved ones. Cover with your precious blood, O Jesus, our little babies, and grant them good health and protection every day. Zem, Nia, Andrea, Chisette, Aliyah, Faith, Calix, Kael, Cole, Art, Alonso, Maise Angela, Micaela Avery. Special prayers for Sis Ina Palmado as she starts her chemo sessions on Thursday. Give her physical strength and no adverse side effects as we continue to claim her miraculous complete healing and deliverance. We also pray for continued healing for Efren Reboriano Jr. and for fast recovery of Kate and Enrique Casio and Brother Leo Sr. Healing upon healing also for everyone who is sick, especially those in the hospitals right now and those who are suffering from cancer and other serious illnesses. Honoria Unida, Dolor Alvar, Kathleen Angeline Bernabe, Amorfina Huganas, Emily Sereno, Nympha and Neville Makil, Naida Heno Castro, Dimfna Colen, Marjorie Mangas, Melody Wong, Marjorie Ferrer, Mark Chapman, Evelyn Bacamante, Brother Rafi de los Reyes, Father Sherwin Lapaan, Franz de los Santos, and Julian Nang. Claiming complete healing for Liam Viernes from muscular dystrophy, healing for Bro Jester from hyperthyroidism, praying for continuous healing for Bea Bautista, Sis Maricel Luis, Mayet Villanueva, Myrel Giusera, Zil Lyra Restauro, Clina Ramos, Febe Agudelo, Soledad Ramos, Raisa Ramos, Milagros Yocon, Boyet Puzon, Danilo Dimalyuga, Nenita Alfeche, Maricel Forma Asidoro, Rosalina Manalo, Raquel Mariano, Celia Wire, Maddox Banate, Camille Kalingasan, Frank Urbano, John Mark Toleran, and Rocky Dundum for clear and good results of Ariel Bautista Medical Laboratories. For this we pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need thy mercy. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. The second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. As we pray the second mystery, we lift up everyone who needs jobs here in New Zealand. Visa approval, tokens for visa application, new business opportunity, and financial freedom. Successful job applications for Sis Elaine Malinaw, Brother June Manalo, Brother June Breva, Sis Maricel Linis, and Sis Shelby Cheres. Victorious approval of visa for Sis Lilian, Iyay, Brother Cyril, and visit visa of all our relatives who want to come here in New Zealand. We also ask you to and work in New Zealand. Oh, Lord, to open the heavens and give Brother Lito Acuna, Brother Gerard R. Agudelo, and Chesnita Kayubi another chance to return to and work in New Zealand. Praying for approval of permanent resident visas and citizenship of all kapatiran and residency pathways for Brother Lope, Brother Jester, Brother Armando, Brother Dixon, Brother Rodel, ACM and Ahmer Brothers, and all our kapatiran currently on work visa. Bless the companies we work for, bless our jobs and working hours, so we have more time to serve Yahweh and the Gawain. Praying for MCQA and MCEH Council approval for Sis Lisel Ladies and Sis Flower in Presentia. Grant a blessed, smooth, and safe journey to all who are traveling. Special prayers for the successful passport issuance for Nani Maribel Uman. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that we are at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that we are at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that we are at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that we are at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that we are at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that we are at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that we are at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that we are at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that we are at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that we are at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now never shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from our righteous death, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Third sorrowful mystery, the crowning with thorns. We offer the following intentions. For the good health, guidance, and protection of Pope Francis, Cardinal Tagle, Brother Mike Velarde, our servant leader, all the clergy, missionaries, and preachers for spreading the good news. Restore the ability of Brother Mike to speak clearly. Revive all who are experiencing spiritual dryness and heal those who have been hurt. Strengthen the weak and enlighten those who are confused. We entrust to you everyone who needs to make major decisions in their life, that you will take the lead and infuse the light and guidance of your Holy Spirit. We pray for wisdom, anointing, strength, and divine guidance for the leaders of your vineyard here in New Zealand. Sister Sonia, Sister Beth, Brother KR in Auckland, Sister Josie and Sister Vanji in Napier, Sister Jane and Sister Cheryl in Hamilton, cell group, and our preachers who have been called to proclaim your word boldly and mightily. Brother Chris, Brother Dennis, Brother Aris, Brother Ray, Brother Rani, Brother Arman, Brother Chris Ryan, Brother L'Oreal, Brother Armando, and trainee teachers, Brother Aaron and Brother Dave, as well as our ministry leaders, Brother Aris, Sister Elaine, Sister Lani, Brother Ray, Sis Dine, Sis Aya, Sis Belen, Sis Maricel, Sis Annabelle, Sis Crisette, Sis Claire, and Sis Rachel Mullins. Help us to serve humbly, joyfully, wholehearted, and be strong amid of trials and temptation. Send dedicated musician to Hamilton Cell Group,
will be fully committed to the Lord. Special prayers for all the Filipino priests in New Zealand that will be shielded from attacks of the enemy and be strong against temptation and trials. Bless our parish priest, Father Austin, and St. Mark's Parish for continued support to the El Shaddai community. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Almighty Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls in heaven, especially those who most need of thy mercy. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. The fourth sorrowful mystery, carrying of the cross. We pray for love, fidelity, and strengthening of the families. Safeguard the sanctity of marriage and help all couples who are going through challenges in their marriage, as well as parent, children, and sibling relationship that are going through conflict. Bless all our children that they may grow up to be humble, respectful, kind, God-fearing, and be blessed with divine knowledge and wisdom in their studies and work. Grant our families and loved ones in the Philippines good health and protection. Praying for healthy pregnancy and safety delivery of Sis Beng, Sis Cloris Basinal, Sis Maricel from Morensville, Sis Joanne Garcia, and Kelly Robertson, and the normal and healthy condition of their babies. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, Save us save us from the fires, and lead and lead our us souls to heaven, especially those most need thy mercy. The fifth sorrowful mystery is the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. We pray for Vercella's family and all their prayer intentions, that the Lord may grant them abundance in faith, hope, love, good health, material provisions, happiness, and peace. We declare blessings to their family. We claim also an abundant life for all Kapatiran, filled with good health, healing, spiritual blessings, divine provision, and overflowing peace of mind and heart. Help us to be more prayerful, to be more merciful and kinder to our neighbors, and to be more diligent and committed in our service in your gawain. Grant us the grace to be strong and steadfast in our faith, be filled with hope despite the challenges that we face in life, and be focused only on you, Lord. Special prayer for world peace. We also lift up all those who have been affected by the earthquake in Myanmar and Thailand and other neighboring countries. We also lift up the intentions of all our brothers and sisters who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries in the month of April, claiming your continued blessed anointing to our preachers for a victorious Part 2 of CLSS on 6th of April. We also entrust to you the upcoming youth camp on 11 to 12 April, and that you may use our young people to serve in the gawain and fulfill our mission of evangelization in New Zealand.
We offer in prayer our beloved country, the Philippines, for a peaceful and honest elections and campaign, and that the leaders of integrity and pure intentions be elected to office. We claim, Yahweh, that the housing laws in New Zealand will change in our favor. Property prices and interest rates will drop, house purchase will be simplified and affordable, and all the Kapatiran will be able to purchase our own houses. We pray for the eternal repose of the souls of all those who have died during the earthquake, of all our departed loved ones, and the souls in purgatory. Let us now pause in silence to pray for our personal intentions. We claim victory in Jesus' most powerful name. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, And lead all souls to heaven, especially those most in need of mercy. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you we cry, our banished children of Eve. To you we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn to the most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. pray for us, O Holy Mary, Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life,
grant this each day, that by meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain always with us. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy, hear and answer me. Amen. Queen of the Most Holy Rosary. Keep our family. Queen of the Most Holy Rosary. Save our family. Queen of the Most Holy Rosary. Bless our family. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, may request po na tayo po ay tumayo para sa tayong manalangin. At tawagin natin ang banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah, o hallelujah. Hallelujah, mga kapatid, sabihin po natin, hallelujah. Tawagin natin ang banal na Espiritu na pumunta dito sa lugar na ito. Come, Holy Spirit, come. Oh, hallelujah. Mahal naming Ama, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. Hindi dito po kami ulit ngayon sa tahanan ng Vercelas family na alam ko po ito ay iyong paraan, ito ay yung plano na kami magtipon-tipon dito upang manalangin at upang magsama-sama na makinig at mag-aral ng inyong mga salita. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyong pagmamahal. Never niyo po kami pinabayaan na kahit po kami ay mga makasalanan o makulit ang aming mga ulot, bumabalik pa rin sa aming dating buhay paminsan-minsan, Lord. Ngunit naandyan lagi kayo, Lord, upang kami ay sabihan na nagkakamali na kami ay kailangang magbago, at upang sa bandang huli ay kami ay yung maisama sa inyong kaharian. Maraming salamat po, Lord. At sa mensahe, sa gospel niyo ngayong gabi na aming pagsasalusaluhan, ang sarap pong malaman po na ang inyong pagmamahal ay walang kapantay. Alam niyo po kung kami ay nagdurusa. Alam niyo po kung kailan kami walang-wala na at ikaw lang ang aming pag-asa. Hindi niyo kami pinababayaan. Lilitaw at lilitaw ka sa aming buhay. Kaya ngayong gabi, Lord, sama-sama namin itong damhin at sa bandang huli po, Lord, ng aming intercessory ngayon, ang inyong katanungan sa aming lahat through this gospel. Do you want to get well? Gusto ba nating gumaling? Lord, ang aming mga sagot ay yes na yes, Lord. No excuses, no reasons na kung bakit hindi pwedeng gumaling. Kami po ay yung pagkagalingin hindi lang through physical aspect, kung hindi, lalong-lalo na po spiritual po. Ngayong gabi, alam namin, katulad ng ginawa niyo po nung linggo, na pinuspos niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Alam namin na ngayong gabi ay pupuspusin niyo ulit kami ng inyong banal na Espiritu upang maintindihan namin at maunawaan namin ang inyong mensahe ngayong gabi. At bago kami umalis ngayong gabi, dala-dala po namin ito. At lahat po kaming nandito sa studio, sa Zoom at sa Facebook ay magsasabing salamat, Lord, sa inyong pagpapagaling sa amin. At lagi po namin tatandaan ang inyong huling mensahe sa gospel na ito. We are healed. Sin no more. Amen.
In the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Ating pong dasalin ang pangako ng ating Panginoon sa atin, ang Salmo 91. Siya nakahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muka't tahanan, ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkakatiwalaan. Ika'y iniligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, hindi ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay nagtitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsasama ng pagkasiya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin bigla ang pagluso pagsapit ng araw. Nisan ko ang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa sama ng araw kung dumating. Kahit na mabuhat sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang na patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa panood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal, kahit ang huling mapaghirap sa iyong tahanan. Susugurin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit sa dako ikaw makaroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas sa mabagsik, di ka maano sa mga serpente at iyong mababanis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ay pipigilangin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may ilahi ay sasaklolohan. Aking iniligtas at ang bawat isa ay pararamanan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatanungin nila ay kaligtasan. Maaaring pilit ko ang langit at hindi ko matakamulan. Maaaring magpadala ko ng mabalang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ng bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po mga kapatid. Pwede na po tayong umupo at i-greet muna natin ang ating mga kapatid na nasa Zoom ngayon. Mula sa, meron ba tayong nasa ibang bansa bago tayo pumunta sa New Zealand? Si Sis Rebecca ng Israel. Hello po sa inyo. Salamat po ulit sa pagsama sa amin. And syempre yung nasa Napier nating mga kapatid, si Sis Josie, Sis Vanji, Sis Annie. Meron pa ba akong nakalimutan sa Napier? At may darating pa, sigurado yan. At syempre, ang ating mga kapatid na nasa Hamilton and Matamata or Waikato, sila Barba family, Inosilias family, andyan din po si Sis Nympha. Hello po. Sino pa ba? Ayun, salamat po sa inyong pag-join din po sa amin kahit nasa malayo kayo. And of course, ang ating mga kapatid na nasa Auckland, East, West, South, North, Central, hello po sa inyo. At syempre, ang mga nasa studio ngayon. Praise God. Praise God. Praise natin ang Diyos. Praise natin ang Diyos.
Sige po. Punta na po tayo sa ating gospel for today na napakaganda ng message. At ito po ay babasahin sa atin ng ating ang may-ari ng bahay, ang may bahay, si Brother Ronald. Tayo po ay magsitayo ulit. Okay po mga kapatid, tayo po magsitayo sa ating punto ngayon ng ating gospel for today mula sa Juan. Pagkaraan nito ay dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito ay wikang Hebreo, So we have happy. Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig. Do'y may isang lalaking 38 taon nang may sakit. At siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa inyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka na magkasala at baka may nang mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting salita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Praise God. Magandang gabi po ulit sa ating mga kapatid, no? Ang ganda po ng as usual, lagi naman po maganda ang balita na pinaparating sa atin ng ating Panginoon. Pero ngayon po, parang special kasi ang dami sa ating humihingi talaga ng kagalingan. Pero actually, sa totoo lang, lahat po tayo ay kailangan ng kagalingan. Kasi po, hindi lang po physical, sabi ko nga po sa kanila, hindi lang po physical na kagalingan to. Kung hindi po pati, lalong-lalo na po ang ating spiritual life. Amen. So, dito po sa gospel na to, tatlo pong parang nakuha kong katuruan sa atin na gusto ko pong i-share. Ito po ay tungkol sa, parang tinuturuan, patungkol po itong gospel na to sa faith, healing, and obedience. Una po ay nung nakita ni Jesus yung mga taong nandoon sa Bethesda, na kung saan lahat po sila parang hopeless, lahat sila talagang kailangan ng kagalingan. So, parang sinasabi dito sa atin ng Panginoon na ano man po ang nararamdaman natin sa ngayon, ano man po ang kabigatan ng ating loob, ano man po ang masakit na nararamdaman natin, ito po ay nakikita ng ating Panginoon. At ang pangalawa po is when Jesus calls the man to take a step of faith. Nung sinabihan ng kinuman ni Jesus na
tumayo ka at ikaw ay magaling na. Ito po ay parang isang mensahe na yung faith natin sa ating Panginoon. Pag sinabi niyang magaling ka na, wala dapat tayong reason. Pag tinanong niya tayong, gusto mo bang gumaling? Wala nang excuses. Ganun tayo minsan eh. Marami tayong excuses sa buhay na bakit hindi natin nagawa to, bakit hindi natin magawang magpakabait, magawang magsimba, magawang pumunta ng gawain. Ang daming reason. Pero nevertheless, si Jesus, pag sinabi niyang gagaling ka, gagaling ka. Yeah. So, eto po, yung tao po, yung mama po na pinagaling ni Jesus. Dito po binigyan siya ni Jesus ng choice, which is, yun din po yung binibigay sa atin. May freedom tayo na mamili. Nung sinabi niyang tumayo ka, may choice siya na maniwala or hindi. Dahil hindi niya naman talaga kilala si Kristo nung time na yun. Pero dahil sa kanyang faith, he chose to stand up. And pag stand up niya, kahit hindi niya alam na makakatayo siya, nakatayo siya. At yun nga po, gumaling siya. At ang pangatlo ay ang healing. Lahat po tayo ay pinapagaling ng ating Panginoon. At pag tayo ay gumaling, may mga pagbabago sa atin. Ngayon po, marami nang narinig sa atin, marami na tayong narinig sa mga kapatiran natin na, nagbago na ako, hindi na ako nainom. Tapos biglang may music sa'yo na, bakit, nag-iba ka na, ipokrito ka, ganyan-ganyan, di ba? May mga umuusig sa atin, sa ating pagbabago, dahil gusto nating makasunod sa ating Panginoon. Ganon din po yung tao dito, yung nangyari po dito, na kung saan, nagpagaling na nga si Jesus, siya pa yung inusik, siya pa yung bad na nakikita nila. So, at yung mga umuusik na yun, actually, parang alam nila kasi na si Jesus ay kumbaga, parang ayaw nilang masabi makita ng mga tao na si Jesus ang Messiah. So, gumagawa sila ng paraan para hindi ito makita at mapaniwalaan ng mga tao. Pero sa ating buhay, kung tayo man ay pinagaling na at nagbabago tayo sa ating buhay, huwag nating pakinggan ang mga umuusik sa atin, huwag nating pakinggan ang mga kapatid, kaibigan, kamag-anak na nagsasabing, nag-change ka na. Basta alam natin ang pagbabago natin ay para sa kabutihan at para kay Jesus, tuloy-tuloy lang po tayo. So, yun po. Ngayon po, alam ko po, marami rin pong naghanda at marami rin pong gustong mag-share ng kanilang reflection sa gospel na to. So, ituloy-tuloy na po natin. Simulan natin sa ating kapatid na nasa Zoom, Sis Rach, nandiyan ka ba? Yes po. Mapagpalang gabi po. Isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa ating lahat. Dito po sa gospel, ang napagnilayan ko naman po, tatlo naman po. Kagaya po ng Sis Lani, may tatlo din po ako napagnilayan. Ang sa akin naman po is hope, trust, and you will be healed. Parang itong lalaking may sakit na to, walang-wala na po talaga siyang pag-asa kasi yung tubig na kinakalaw ko ng anghel, minsan lang siya nakakalaw ko para gumaling. Ang nakapalibot doon, iba't ibang klaseng may sakit. Bulag, paralitiko. Pero niya, makakapunta lang siya doon kung may makakapagbuhat sa kanya. Kaya talagang hopeless na tong lalaking ito. Sa dinami-dami po ng may sakit doon, siya po yung napagtuunan ng ating Panginoong Hesukristo na bigla parang naging interesadong ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Kasi siguro para po sa akin, sa dinami-dami ng may sakit, ito yung pinaka-nangangailangan talaga ng kagalingan. So kaya tinanong siya ng ating Panginoon, gusto mo bang gumaling? So, sa tanong po na yon, nagkaroon ng pag-asa itong lalaking may sakit na to. Parang
parang sa tanong ni Hesukristo, nating Panginoon Hesukristo, nagkaroon siya ng panibagong pag-asa. Parang kung sa ating pamumuhay, baka mabibigyan nga ako nito ng trabaho. Parang nung CLSS natin, di ba tinanong tayo ni Brother Armando, Medal, na gusto nyo bang ma-receive ang regalo ng Holy Spirit? Nagkaroon tayo tuloy ng pag-asa na alam natin, isa sa mga oras na yon, kung yung regalo ng Holy Spirit ay makakamta natin. Amen. Pangalawa po is yung trust. Nagtiwala siya sa ating Panginoong Hesukristo. Pagka umasa siya, tapos nagtiwala siya doon sa, nung tinanong siya ng Panginoong Hesukristo, nagtiwala siya na siya ay gagaling. Para po nung CLSS din natin, di ba po, ako po, kung i-reflect ko po, kung sa personal ko po, nung oras po yun talaga, nagtiwala na lang po ako na wala na akong pakialam kung tinanggal ko na po yung mga alalahanin ko sa buhay. Actually, madami po talagang alalahanin. Tinanggal ko po alalahanin. Tinanggal ko na rin na sabi ko baka si Faith umiyak. Hayaan ko na kung umiyak man siya. Basta sa akin yung CLSS na yon, importante po talaga na kailangan ay pinagkatiwalaan ako na po kay Lord lahat-lahat ng oras na yon. At pagkatapos po nun, ando na yung kagalingan niya. You will be healed. Kasi umasa siya, nagtiwala, at dahil sa paniniwala niyang iyon, natupad ni Kristo. Nung tinanong siya, gusto mo bang gumaling? At andun yung kagalingan. Kagaya na po uli natin sa CLSS, nagtiwala, umasa tayo, nagtiwala, at ang regalo pong ating ang regalo po na ating iniintay ay nakamit din natin. Kaya ang iniiwan nga po dito, para po sa reflection ko, iniiwan nga pong tanong, gusto mo bang gumaling? Amen. Paano po tayo gagaling? Hope. Umasa lang tayo sa Panginoon. Trust. Magtiwala na may gagawin siya at tayo po ay gagaling sa anumang karamdaman natin. Physical, mental, at lalo tigit po ay spiritual. Yun lang po at pagpalain po tayo na ating Panginoon. Maraming salamat po, Sis Faith. Let's put our hope and trust to the Lord and surely we will be healed. Ang galing. Sige po. Next po ay Sis Faith. Ikaw muna po. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Yung gospel pong ito, muli ko na naman pong hinangaan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil nakita po natin dito, na talaga palang si Lord, talagang wala siyang pinipili, wala siyang tinatangi sa pagagalingin niya. Talagang makikita natin dito yung yung demonstration of pure love and pure grace ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi, 'di ba, sabi doon unang-una yung lalaking ito imbalido. Pangalawa, actually mareklamo. Daming excuse. Maninisi. O, di ba? Sinisisi pa yung mga tao na wala daw mabubuhat sa kanya, nagrereklamo siya, di ba? Tapos, kung tutuusin din, parang undeserving, no? And, walang utang na loob. Kasi, pag titingnan natin yung ending, pinagkanulo niya pa sa mga Pariseo, di ba? Sinabi niya, yan, si Jesus ang nagpagaling sa akin. Parang tinuro niya, nagmalinis siya na kamay. Kaya naman ako nagbuhat ng mat ko ngayong araw ng Sabat. Kasi yung lalaking yan di ba? So, kung tutuusin talagang, parang, ano bang klaseng tao to na pinili ng Diyos para pagalingin? Pero doon lamang pinapakita ng Diyos na talagang wala siyang sinisino. Di ba sabi nga po sa Matthew 5:45, pinasisikat ng Diyos ang araw sa mabubuti at masasama. Pinauulanan niya ang mga matuwid at di matuwid. So pantay na pantay ang Diyos, yung pagmamahal siya, kagrasya at awa niya. Ano po yun, talagang undeserved natin pero ibinibigay sa atin ng Panginoon. At ang maganda pa po dito, kung mapapansin niyo, ewan ko po kung napansin niyo, na nung yung taong ito, sinabi niyang Lord, di ba, tumayo ka, sabi niya, tumayo ka, pick up your mat, at then lumakad ka, di ba? Pero kailan po gumaling yung tao? Nung sumunod na ba siya? Hindi pa. Pinagaling muna siya ng Lord bago siya tumayo. Di ba po? Kasi ako nakikita ko po dito,
ano to eh, symbolism of chance. Chance to change. Kasi kung hindi mo na pagagalingin ni Lord yung taong yon, paano siya tatayo? Paano niya mapipick up yung math? Kaya, ang galing lang talaga ng Lord, no? Hindi yung, kung sino lang mga sumusunod sa akin, yun lang ang pagagalingin ko, ha? Kailangan pakita mo munang sumunod ka, tatayo ka muna bago kita pagagalingin. Pero nakita natin dito, pinagaling muna ni Jesus, nakatayo yung tao, so, nalinis siya, nagkaroon siya ng pagkakataong magbago, at sabi, maglakad ka. So, a chance to follow the Lord. Pero may importante yung sinabi ng Lord, that he must stop sinning. Na huwag ka nang magkasala. Kasi ito po yung magandang mensahe sa atin. No? Every year, every Lent, lagi tayong may reminder sa Lord for a new beginning, another chance. So, pagkakataon na naman po, binigyan na naman tayo ng Lord ng chance. Huwag nating sayangin at sundin natin yung utos ng Lord sa atin na lumakad na tayo sa katwiran ng Diyos and do not sin again kasi baka mas lalo pa tayong mapahamak. So another reminder ito, another chance for us, another decision that we will make. Susunod ba tayo o hindi? Amen. Maraming salamat po, Sis Beth. So, sabi nga, we all have the chance to change. Kahit tayo po ay may malaking kasalanan or mabuti, lahat tayo ay binigyan ng pagkakataong magbago. Kaya tayo ay magbago na at huwag nang magkasala pa. Amen. Sige po. Sige po. Meron kang tatawagin? Sige lang. Si Sally daw po. May Kinakabahan. Sige lang po. Ano po, magandang gabi po sa ating mga kapatiran. Tama po tayo na nakikinig sa oras na ito. Ang akin lang po ay, naisip ko lang po, wala nga po akong kasulat-sulat. Naisip ko lang po nung binabasa yung ating gospel ngayon. Nangyari na po ba, tatanungin ko po tayo lahat, nangyari na po sa inyo na kahit anong gawin nating mabuti sa ating kapwa, na humahantong pa rin sa minamasama pa rin nila. Hindi pa rin sila natutuwa sa kabutihan na ginagawa natin sa kanila. Na nangyari nga sa ating amang si Jesus na hinusgahan siya ng mga Hudyo na bakit siya nagpapagaling ng may sakit o na oras ng pagpapahinga. So, naisip ko lang po na sa akin nangyayari po ngayon kahit anong kabutihan na gagawin ko, hindi ko alam po. Basta naisip ko lang na hindi talaga sila natutuwa kahit anong gawin kong kabutihan o ano po. Pero masaya po ako dahil niisip ko na lang nangyari nga sa ating amang nasa langit, sa Papa Jesus, ang hinusgahan nga siya. Tayo pa kaya? Kaya, sige lang tayo, kahit anong mangyari, hasgan man tayo ng ating kapwa. Huwag tayong susuko. Ang mahalaga, gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. At yun lang, ang isipin lang natin na huwag tayong hingi ng kapalit na porque gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, gagawin din sa iyo. Hindi dapat mo. Kung gumawa ka ng kabutihan, kalimutan mo na yon dahil si Lord na bahala sa atin. Kung ano man ang ginawa natin, kung di man nila maano ng ating mga kapwa, kapatiran o kahit sino na nakakasama natin, basta tiwala lang tayo. Amen. Saka yun din kung pagpapagaling. Ayun, tiwala lang sa taas na marami tayong nararamdaman. Lalo na nga po sa anak ko si Sheila. Ang dami niya pong nararamdaman. Masakit ang katawan kung ano-ano po. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Mamakaawa po ako lagi sa kanya na bigyan ng kagalingan. Amen. Magaling na yan. Inaangkin ko na po dahil napakasipag niya po magtrabaho kahit masamang pakiramdam. Tatrabaho po siya dahil nahanap siya ng mga bata, sabi niya, mga inaalagaan ko. So, praise the Lord. Amen. Yun lang. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Tama po yun, ano, yun nga, lahat naman ata tayo nakakaranas na pag tayo ay may ginagawang kabutihan, kahit anong kabutihan pa man yun, may masasabi at masasabi pa rin ang iba. Pero lagi po natin tatandaan na ginagawa po natin itong magpakabuti, hindi para sa ibang tao, kung hindi para sa ating Panginoon. Yun lang po lagi ang natin tandaan. Kaya kahit anong masasakit na masalitang marinig natin, ignore. Amen. Po. Ayun po. Sige po. Sino pa po? I think meron pa po sa Zoom. Sis Jane? Nandiyan ka po ba? Yes po, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Praise God. Ayun. May share lang po ako. Dito, ang napagnilayang ko lang po ay itong sa verse 6. Basahin ko lang po. Nakita ni Jesus ang lalaking ito at alam niyang ito ay nakahiga na roon ng mahabang panahon. Kaya't sinabi sa kanya, gusto mo bang gumaling? Yung po, tulad din po ito ng mga inano nyo kanina, shinare. Nang makita po ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, ang lalaking ito ay batid niya na po kung ano ang kalagayan at kung ano ang kailangan. At inilalahad po dito sa verse na ito ang tunay na pagka-Diyos ng ating Panginoon sapagkat alam niya at nararamdaman niya ang kailangan at kalagayan ng bawat tao. At alam ng Diyos ang ating kalagayan anumang suliranin, malaki man ito o maliit, paghihirap, dalamhati, o anuman ang kalagayan ng bawat isa, ang bawat isa sa buhay natin. Kaya ang tanong ng Panginoong Hesus, kung ano ang gusto natin. At ang nais lamang po ng Panginoon ay lumapit lamang tayo sa Kanya, kausapin natin siya, at sabihin ang nais at pangangailangan. Amen. At sapagkat sabi po ng Panginoon dito sa Mateo chapter 7 verse 7 to 8, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo ng pinto, bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Amen. At yun nga po, sabi nyo nga po, na depende na po sa atin kung ano po ang pipiliin natin. Na kung buhay ba na ganap at kasiya-siya, o buhay kadiliman na walang kapayapaan. Kaya po mga kapatid, ipagpatuloy po natin at manatili tayo sa buhay pananalangin sa ating Diyos na si Yahweh El Shaddai. Sapagkat sabi nga po ng ating Diyos, ulit sa Mateo 21 verse 22, anumang hingi ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung mananalig lamang kayo. Yun lamang po. Amen. Thank you, Sis Jane. Prayer. Yun talaga ang ating kasagutan para mai-communicate natin ang ating nararamdaman sa ating Panginoon. Pero kahit silent prayer man yan or loud na sinabi, alam ng Panginoon kung anong nararamdaman natin. Alam ng Panginoon kung anong pangangailangan natin. At alam ng Panginoon, basta alam niya pa nga kung tayo ay may sakit o wala. So, just trust the Lord and we will be healed talaga. Amen. Salamat po, Sis Jane. Sige po, bukas po yung ating... sige po, kung sino po ang gustong mag-share sa ano po. Hindi ka makikita. Hindi po talaga. Oo, syempre. So, hindi ko po talaga pigilan mag-share kasi napaka-touching po talaga ng gospel, no? Kasi yung nabasa ko to, naalala ko yung sa The Chosen, yung pinagaling ni Jesus, yung lumpo. 38 years, no? 38 years niyang hinintay na gumaling siya.
It's just like sa Israel, no? Yung paglabas nila ng Egypt, 38 years din silang na-punish doon dahil yung akala natin sa buhay na yun ang sagot sa ating problema. Paulit-ulit tayong nalulumpo, paulit-ulit tayong nawawala ng landas dahil hindi natin makita kung ano ba lang talaga yung kailangan natin. It's just not only faith that we need. We really need Jesus. Amen. Kasi tanong ni Lord, do you want to get well? Ano yung sagot niya? Hindi niya sinabing yes. Yeah. He said, Sir, I don't have no one. Walang tumutulong sa akin. Pero ang tanging sagot doon, ako lang ang kailangan mo. Ako lang ang magpapagaling sa'yo. And this really touching to me kasi nung yung CLSS, yung nahiga talaga ako doon. Talagang di ba pagpunta natin, talagang nandun yung pasasalamat, yung Lord forgive me, nandun eh. Yung pagsabing bumangon ka, that was a personal experience to me. Na parang dito sa gospel na to, bumangon ka, take up your mat and walk. This is calling our renewal or baptism. Sa pagbabago natin na the Lord really is merciful on us. But because of our problem, I really pray to God, one of the gift of the Holy Spirit, which is yung fortitude, to bear, and I bear my cross with you, Lord. And that I may overcome with courage all obstacles in life with you, Lord. At sa pangatlo po, nakita ko po dito, no, Sabbath day ginagawa ni Lord. But only I can say, God is always available 24/7 to save us and to renew us. That's all lang po. Amen. Thank you, Thank you, Sisi. Alam niyo po, another testimony na naman po, no? Talagang masasabi natin na nung Sunday, during the CLSS, lahat tayo ay pinagaling. Another testimony na naman po ito. Kaya maraming salamat po, Sisi, sa pag-share niyo po ng inyong experience. At sige po, isa na lang po siguro or dalawa before the anchor preacher. Kaya magunahan na kayo. Alam ko may hinanda kayo, sayang naman yan. Marinig natin lahat para ma-bless tayong lahat. Mga kapatid? Brother Aaron? Good evening po sa inyo lahat. Ang napagnilayan ko po yung sa verse 10. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Dito, alam naman po natin ng mga Hudyo ay napaka dalubhasa nito sa kautusan. Kaya sabi ng mga Hudyo sa labag daw sa kautusan nila. Kasi kita naman po natin ng mga Hudyo talagang expert po sila sa kautusan na binigay sa kanila ni Moises. Ngayon, sinagot po sila ngayon ng ating Panginoong Jesucristo dito sa verse 17 po. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Dito pinakita ng ating Panginoong Jesus, walang ipinapakitang araw, oras o panahon sa pagpapagaling sa mga may sakit. Dito pinapakita niya kahit anong araw, kahit anong oras, pwede sila magpagaling. Pwedeng magpagaling ang ating Panginoong Diyos. Kasi kung tunay yung ating hihilingin na tayo gumaling, ito yung pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon dahil tapat siya sa kanyang pangako, sa kanyang sinasabi na hindi niya tayo pababayaan, papagalingin niya tayo kung ano man ang ating mga nararamdaman. Basta't continue lang tayo sa pananalangin. Sabi, yung pananalangin nga po, sabi ko nga po, yung prayer is a right decision to do in the best way. You can talk to God. Kaya patuloy lang po tayo sa ating pananalangin dahil nakakausap natin ang Diyos. Maraming salamat po. Shalom po. Thank you po, Brother Aaron. Our God is really a compassionate God, no? Wala siyang, mas uunahin niya ang pangangailangan natin kaysa sa kung ano man ang sasabihin ng iba or kung ito man ay lapag o hindi. Alam niya kung ano ang dapat at hindi dapat. So,
napaka-bless natin at meron tayong Diyos na napaka-compassionate sa ating lahat. Sige po, Brother Dennis. Sino pa? Si Brother... Sino po? Sige po. Isa pa, bago Si Brother... Sige, isa pa po. Brother... Brother Arman. Ikaw. Si Brother Judas. God. Mapagpalang gabi po sa atin lahat. Gusto ko lang po share itong week na to simula nung Saturday. Kasi napakaganda po yung nangyaring itong week na to before po ng ating CLSS. Yung formation kasi ng media team, yung ano kasi yung topic kasi doon yung Matthew chapter 5 verse 20 and 21. Yung napakaganda kasi po na yung sisidlan, yung diesel na dapat yung malinis na iwasan po natin magkasala bago po nung Sunday nangyari ng CLSS. So napakaganda kasi yung experience po nung Sunday na yun. Nung time na inano pa ako ni Brother Armando, napakaganda po ng feeling kasi parang napaka-peaceful saka yung parang sinurrender mo na po yung self mo sa kay Lord. Yung alam mo yung mayroon ka talagang nawala po lahat eh. Wala. Hindi mo naisip yung problema. Talagang napakasarap ng feeling na parang gusto ko doon lang ako. Parang, alam mo yun yung kasama mo yung Holy Spirit kasi inala mo siya na tanggapin siya na pumasok sa iyong sisidlan. Pero hindi po yung magtatapos doon kasi yung gospel po natin ngayon, napakaganda dahil ang sabi nga po ni Jesus Christ, yung po sa lumpo na tumayo saka lumakad. Kasi yung para po sa akin kasi, dapat po natin gumawa ng action. Huwag po tayo titigil doon na sa pagbaptism na nakatanggap tayo ng Holy Spirit, napaganda ng pakiramdam natin. Pero meron po tayong gagawin sa sarili natin kung paano po natin yung Holy Spirit na exercise yung gift na yun na para matanggap po natin. Kasi po yung sisidla natin, nandun na po yung Holy Spirit. So dapat ma-maintain na malinis po yun. Dapat po na iwasan po natin yung magkasala. Saka dapat po i-push po natin yung masasamang nandyan sa ating sisidlan. Dapat po na i-push po natin na lumabas po yun. At mapanatili po yung Holy Spirit na gumawa po tayo ng kabutihan sa bawat araw-araw po, bawat minuto po. Na siguro yung action na po na dapat po natin gagawin ay nandyan bawat para po sa ating bawat isa ay siguro yung paggawa ng mabuti, iwasan yung gumawa ng kasalanan, yung manalangin na mataimtim, at saka yung mga ginagawa po natin ito na continuous na po natin. Huwag po tayong magpadala sa kalaban kasi yung kalaban nandyan lang yan eh, nag-aabang na po. So, ipagpatuloy po natin po yung mga mabuting gawain at magtiwala lang po tayo sa kay Lord. Maraming salamat po. Amen! Thank you po, Brother Julius. Napakaganda. Another testimony na naman po na nangyari. At saka, totoo nga, no, para talagang sakto, akmang-akma yung gospel ngayon dahil sa nangyari po nung linggo. Parang lahat, kung hindi man lahat, halos lahat tayo pinagaling nung araw na yon. Naramdaman natin ang Holy Spirit dumapo sa atin. At ngayon, yung message ni Lord na, magaling na tayo. Huwag na tayong magkasala pa. So, i-maintain natin, natin na yung Holy Spirit ay manatili sa atin, hindi lang nung linggo. Kung hindi manatili na sa atin, at tayo ay, sa pakikinig ng mga salita ng Diyos, sa ating panalangin lagi, sigurado, gagabayan tayo ng Holy Spirit sa araw-araw natin upang siya ay manatili, mag-control sa atin at sumunod sa ating Panginoon. Napakasarap po ng pakiramdam natin na ganun po. So, amen po. Sige po, Brother Dennis. Amen. The chair is yours. The table is yours. Thank you.
Sige po. Amen. Isa pong mapagpalang gabi. Gabi na po kayo. Amen. Okay. Salamat sa Diyos. Ano po, nung last po ako yung nagkasakit, ano po, ganun pala pag nagkakasakit, ano po, lahat ng mahina, nanghihina ang iyong resistensya. Nararamdaman mo lahat ng sakit. Ano po, mayroon po ako masakit. Yung ngipin ko, hindi naman gaano masakit yun. Lalong sumakit, hindi ako makatulog. Ganon din po yung aking likod. Lalong sumakit. Pati yung kamay ko, napakasakit. Ibig sabihin po mga kapatid, spiritual. Kapag ka tayo nanghihina, at hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nagiging masakitin tayo. Kung bang kaunting bagay ay nagiging maramdamin tayo, nagiging sensitive. Ano po? Ganon din po sa ating pananampalataya. Ano po? So, ang ating pong pinag-uusapan ngayon mga kapatid about sa pagpapagaling at sa mga karamdaman na nangyayari po sa ating pong buhay. So, alamin po natin kung saan po ito nanggagaling. Ano po? Sabi po sa John 5:3, natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. So, ibig sabihin, hinihintay nilang gumalaw ang tubig. Pero po napagtanto na, kaya pala, biblical, halimbawa po sa Ubando, may nagsasayaw, ay nagkakaroon sila ng anak. Doon pala, mayroon na din, biblical po pala, na halimbawa po ay sa isang katulad po dito sa amin sa Binyan, sa San Pedro, Laguna, mayroon po isang simbahan dito na Santo Sepulcro, na gumagaling yung mga may karamdaman kapag nahipo po si Jesus Christ na nakahiga doon kasi po siya po ay nasa kabaong. Pero yung parang mga bagay na ganyan, totoo pala, no? Yung faith nila, ay kasi yun ang dito sa Bible, kinakalaw-kaw lang nung anghel. Pero may gumagaling. So mga kapatid, sa kapanahonan natin ngayon, alamin natin kung bakit mayroon tayong mga karamdaman at kung paano ito gumaling. Okay? Sa tunay na buhay, sila po talaga doon po sa dakong lugar ng Bethesda, sila po talaga ay literal na may karamdaman. Talaga pong tunay po na sila ay may ketong, bulag, mga ganun po. Talaga pong yung literal po talaga. At sa kapanahunan po natin, ngayon na yung ibig sabihin, ito po ay alipin ng kasalanan or alipin ng bisyo o yung dito po tayo pumapatak o lumang buhay po natin. Ano po? So, biblical po natin kukuhanin para hindi po tayo maligaw. Ito po ay sa 1 Corinthians 11:27 hanggang po sa 32. Okay. Ano po sinasabi po dito? Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng sasaro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So, ang sino mang kumakain at umiinom ng saro sa Panginoon nang di nararapat. Bakit po ba kaya hindi nararapat? Ano po? It is because po, pride, kasalanan. Ano po? Ito po yung humahadlang po sa atin. Kaya po tayo nagkakaroon, hindi po tayo mabago-bago o hindi po tayo mapagaling sapagkat alipin tayo ng pride. At pride. May S. No, may P. May S. So, pride. So, mga kapatid, at kasalanan. So, sa ganitong pagkakataon mga kapatid, kapag ka ikaw ay may kasalanan, ikaw ay nagtatanim ng sama ng loob, ano ang nangyayari po sa ating buhay? Lalo tayo nagkakasakit. Nagkakasakit sa puso, nanghihina, yung kaunting sakit lalong lumalala. Bakit? Alipin ng kasalanan. Alipin ng galit sa buhay. Kaya po tayo ay nagkakaroon ng sakit. Kayo na po ang isabi. Kasama po ako dyan. Amen. And then, sa 28 po, 1 Corinthians 11:28, kaya dapat siya sa atin, malapit lang ang ayos ang ngipin ko, ng tao, ang kanyang sarili, bago kumain ng tinapay at uminom ng saro.
sasaro. Ano pong gagawin? Dapat siyasatin. Ano po yung sisiyasatin natin? Yung ating pong sarili. Ano po yung ating pinag-aralan last Sunday? Repent. Siyasatin natin ang ating sarili dahil tayo ay nagkakasala. Ano po? Minsan, ang nangyayari, siyasat tayo ng siyasat sa ibang tao. Hindi po natin sinisiyasat yung ating mga sarili. Kasi, lagi po kasi ang focus ng isang tao ay laging nakatingin doon sa iba. Hindi po tayo laging nakatingin sa ating sarili na ako'y nagkakasala. Mas kasi ang kasama po ito doon sa Friday na lagi po tayong parang ang feeling natin ay mas mabuti tayo. Lagi doon sa ating pong kapwa. Ano po? Ito po isa sa mga dahilan. Ano po? At makikita po natin dito sa bandang baba. Okay, ano pa pong sunod? Kasi sabi po, bago po tayo, kung tayo po'y talagang nagsisinat, tingnan po natin sa Matthew 5:23. Kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. So, linaw po, mga kapatid, na hindi kaya tayo nagkakasakit na iipon dito, nababaliwala natin yung katawan ni Kristo, lagi tayo nagsisimba, pero actually, meron po tayo palang sama ng loob. Hinanakit. No po. Hindi maiwasan yan. No po. Kaya dapat nating talagang iwanan na po yun. Yung ganung bagay. Ano po. Mag-repent na po tayo. Yung kung natanggap nating banal na espiritu, huwag na nating hayaang mawala pa sa ating pong buhay. Sayang mga kapatid, sayang yung ating pag-iiyak, yung ating paglulupasay, yung ating pagpapractice, yung ating pagbabasa ng salita ng Diyos kung mawawala sa atin ang banal na espiritu. So, ano pa po? Sa 1 Corinthians 11:28, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Pinapahalagan, umiinom ng hindi pinapahalagahan. Ibig sabihin, mga kapatid, value. Bigyan natin ng value ang salita ng Diyos para tayo po ay gumaling. Para tayo po ay lalong mapalapit sa Diyos. Ano po? Mabago ang buhay natin. Bigyan natin ng value. Minsan mga kapatid, sa totoo lang, kapag ka itinataas ang ostya at saka yung katawan ng wala po tayong minsang paggalang. Minsan nakikipagpintuhan tayo kasi pinapakita ito ang katawan ng Diyos. Ito ang dugo. Ipinapakita sa atin. Ano pong sabi po ni Father Mario? Kung natatandaan ninyo, siya po ay isang napaka-blessed kasi lagi niya nakakapitan ang katawan ng Kristo. Kaya po siya po ay nagpare. Doon po, blessed na blessed siya. Kaysa po tayo ay nakikita lamang, pero siya po nahahawakan niya. Kaya nga po mga kapatid, bigyan natin ng value yung katawan at dugo ni Kristo at bigyan natin ng value yung ating pong napapakinggan na salita ng Diyos. Amen. Ito pong at ganito, kasi po anong nangyayari, pagpasok po natin kuminsan, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, pasok po dito sa kabila, labas dito. Ang maganda mga kapatid, pagpasok dito, ilagay natin sa ating pong puso. Ipunin natin. Bigyan natin ng value yung salita ng Diyos at yun ang makakatulong po sa atin. So, ano po ang dahilan? 1 Corinthians 11:30. Ang dahilan kung bakit nanghihina at masasaktin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Ito po ang dahilan. Sa English mas maganda, mas maiksi. Sa Good News Bible, that is why many of you are weak and ill and several have died. Yung ilan ay namatay na sa ganun. So ito po pala mga kapatid ang dahilan kung bakit po tayo ay nagkakasakit. Kung bakit tayo ay nanghihina, namamatay po yung ating pananampalataya, because of hindi natin pinapahalagan, di tayo nagsisisi, yung pride patuloy pa rin po sa ating po buhay. So idiretso po natin. Sa 1 Corinthians 11:31 hanggang 32, kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya.
upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Di po ba ang ganda? Minsan nagkakasakit tayo, mga kapatid, nangyayari sa atin. Ito po'y nararanasan natin sapagkat para hindi po tayo maparusahang kasama niya, yung po bang ipinapaalala niya sa atin na mayroong Diyos na dapat na tayong sambahin at sundin, na tayo po ay nagkakasala at nawawala po doon po sa line patungo sa Diyos, doon po sa tamang daan patungo sa Diyos. Ano po? Kaya po tayo minsan ay nagkakaroon ng mga ganito, nanghihina, nakakaramdam ng pagkabagot, nakakaramdam ng stress, lahat-lahat na po ano po. So, diretso po tayo. Malapit na po. Ito po ay na ano na po nila Sister Beth, Sister Rachel at Sister Jade. So dito po ay paiksiin ko na lang po, medyo ibahin ko po. At siya'y nakita ni Jesus sa John 5:6 po, 5:7. At siya'y nakita ni Jesus, alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumugot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig, patungo pa lamang ako roon. Ay nauna na sa akin, okay mga kapatid, ito pong pagpapagaling na ito po ay kakaiba sa lahat. No po? Yung pong babae na dinudugo, siya po ay lumapit kay Jesus at nakipagsiksikan. Yung pong kapitan, nakiusap po sa ating pong Panginoon. No po? Ganun po ang nangyayari. Nung namatay si Lazaro, ang sabi po ni Maria, Panginoon, patay na po si Lazaro. Lumapit siya kay Jesus. Pero ito po mga kapatid, hindi ito lumapit Siya ang nilapitan ni Kristo, mga kapatid. So, kaya nga mga kapatid, kung ang taong ito, na hindi naman lumalapit kay Kristo, ay willing pagalingin ni Kristo, tayo pa kaya na lumalapit at nakikiusap. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay may karamdaman sa Zoom, kung kayo ay may karamdaman ngayon, willing kayong pagalingin ng ating Panginoon. Amen? Willing kayo. Kasi ang Diyos, sinabi ni Sister Beth, wala siyang pinipili, walang oras, walang tao siyang pinipili, ay tayo pa kaya na laging naglulupasay at humihingi sa Kanya ng pagalingin mo po ako, Panginoon. Kaya manalig kayo mga kapatid, may gagaling sa oras na ito. Amen. Hallelujah. Okay. So, okay, last, what is the best medicine? Ano po yung gamot? Ano po? Dito po sa ating pong, sa mga karamdaman po natin, dito pa rin po natin kukuhanin. Okay, ang sabi po sa John 14, pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo, ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala, at baka may mangyari sa iyo na lalo pang mas masama. Ito po ay gagawin ko po. Pwedeng 4 na tea o 3 tea. Unang-una po ay turning away. Turning away from sin. Salamat. Yes po. Okay. Di po ba sabi, magaling ka na, huwag ka nang magkasala. Ibig po sabihin mga kapatid, pinagaling na tayo ng Panginoon. Pinapagaling na tayo ng Panginoon. Kung gusto nyo talagang gumaling, huwag na tayong bumalik sa dati nating buhay. Huwag na tayong magtanim ng sama ng loob. Amen. Alisin na natin yung ating pagiging maramdamin. Lahat mga kapatid ng ito. Ito ang sanhi kung bakit tayo. Pero kung aalisin natin ang lahat na ito yung number 1 medicine para gumaling tayo sa ating pananampalataya at sa ating karamdaman. Ano po? Turning away. Lumayo tayo doon sa kasalanan. Lumayo na tayo. Mag-iba na tayo ng pamumuhay. Nasa Bible pa yun. Amen. Okay. Pangalawa, John 5:15, umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hodyo ni Jesus, si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Ano po ang pangalawa? Pangalawang T, testimony. Sino ang nagpagaling sa kanya? Si Jesus. Sinabi niya sa Jesus ang nagpagaling sa akin. So mga kapatid, sa buhay natin, kung tayo pinapagaling ni Kristo, tayo po ay magpatotoo. Ipamalita po natin yung kabutihan ng Diyos na nangyari sa ating buhay. Amen. Binago tayo ng Diyos. Inayos ng Diyos ang buhay natin. Pinagpala tayo ng Diyos.
Ngunit kung minsan hindi natin ito masabi. Hindi natin ito maikalat or nahihiya tayo sa unahan na pinagaling ako ng Diyos. Pinagpala ako ng Diyos. Amen. Kaya sa ngayon mga kapatid, napakahalaga yung testimony na yon para ka na din nagpipreach. Ano po ang sabi sa Matthew 16:15? At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang lahat, ang mabuting balita. Sa ganitong pangyayari, mga kapatid, na kayo ay pinagpala ng Diyos, na sa ganon, pag may nakikinig, pagpapalain din sila ng Diyos, pupunta ako doon. Pinagpapala sila pala ng mga tao. Pinapagaling pala sila doon. Gusto ko rin gumaling. So mga kapatid, testimony yung pangalawa. Maghayag ng mabuting balita sa ating Panginoon. Amen. Pangatlo, John sa 5:16. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pwede pong turn at pwede ring time. It's your turn or it's your turn. It's your time or it's your turn. Ikaw naman. At oras mo na ikaw naman ang magpapagaling at gagamitin ng Diyos sa gawain. Maglingkod ka sa Diyos. Kung minsan pinagaling na tayo ng Diyos, lagi pa rin tayo nandun lang sa hulihan. Hindi tayo kumikilos, ano ba ang magandang gawin ko para sa Diyos? Kasi pinagaling na ako ng Diyos. Amen. Kaya tayo nanghihina, lagi ka lang naandun sa isang tabi. Kaya ka nagkakasakit, nandun ka pa rin sa isang tabi. Hindi ka kumikilos, hindi ka naglilingkod, hindi mo inaayos ang buhay mo para sa Diyos. At ang number 1 lamang mga kapatid na ating maibabalik sa Diyos ay ang maglingkod sa Diyos, yung pasasalamat na ibigay sa atin ng Diyos. Ano po? Di po ba? Yun lamang po mga kapatid. It's your turn. It's your time. Na tayo naman ang magbalik at tayo naman ang maglingkod sa Diyos. Ano po? Lalo pong sabi, di po ba? Sa Luke 17:17, hindi pa 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Iisa. Hinahanap ng Diyos yung mga pinapagaling. So mga kapatid, kung tayo pinagaling at binago ang buhay, kung tayo pinagpapala, bakit hindi tayo maglingkod sa Diyos? Amen. Bakit hindi tayo mag-choir? Bakit hindi tayo maghayag ng mabuting balita? Bakit hindi tayo tumulong mag-asirit? Amen. Pinagaling na tayo ng Diyos, inayos ng Diyos. Binigyan tayo ng sasakyan, binigyan tayo ng bahay na magandang titirhan. Dinala tayo sa New Zealand, or kung tayo man ay nasa Pilipinas, patuloy pa rin tayong pinagpapala, buhay pa rin tayo, may kinakain pa rin tayo araw-araw, mga kapatid. Mga kapatid, it's your turn naman na ibalik natin ang lahat sa ating Panginoon. Amen. Last, mga kapatid, face your trials. Face your trials. Dahil mga kapatid, ang trials na ito ang makakatulong sa paglago ng ating faith. Kaya harapin natin yung mga faith na dumarating sa ating buhay. Kasi ito yung makakapagpalakas sa atin. Ito yung magiging exercise sa atin. Amen. Hindi pwede, mga kapatid, na tayo walang dumarating sa atin. Paano masusukat yung ating pananampalataya sa Diyos? Amen. Kung hindi tayo dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Amen. Kung tayo, mga kapatid, kaunting masakit na salita ay nagdaramdam tayo, ay sa ganun pa lamang hindi natin malampasan ang mga bagay na ito. So patuloy naggatas pa rin ang ating iniinom. So mga kapatid, kung tayo nakakaranas ng trials, magpasalamat sa Diyos, Amen. magpuri sa Diyos, mga kapatid. So ito mga kapatid, lamang po ang aking may sishare sa oras na ito ng mga kapatid. Gusto nating gumaling. Amen. Amen. Puri po natin ang Diyos. Praise God. Salamat po. So, tayo ay pinagaling na, kaya huwag na tayong magkasala pa. Yun po ang lagi natin tatandaan. Kaya ngayon po ay mag-closing prayer na po tayo ni Brother Ray, oh. Brother Nagtatago eh. yung mga nagtatago dyan, yan ang patatawagin. Nagcrash na kayo dyan? Ayoko dito. Kaya nga. Sino bang nabanggit mo sis? Ikaw! Ikaw na! Ikaw na! Sige po, mga kapatid. Manalangin po tayo.
Amen. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Panginoong Yahweh El Shaddai, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Muli po kami nakapagnilay, nakapakinig, Panginoon, ng mga mensahe mula sa aming mga kapatiran. Mensahe na magbibigay po sa amin ng pag-asa. Mensahe, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kagalingan sa aming mga pinagdaraanan sa buhay. Yahweh El Shaddai, wala po kaming ibang sandigan kundi kayo lamang sa lahat po ng aming mga pagsubok, sa lahat po ng aming mga uncertainties sa buhay. Panginoon, ang salita nyo lamang ang aming pinanghahawakan. Dahil alam namin, O God, na may takdang panahon, O God, na ang breakthrough ay dadating din po sa aming mga buhay. Yahweh, sa mga oras na ito, ang mga kapatid ko, alam ko po, may mga ilan po sa amin na nagdaraan talaga sa matitinding pagsubok. Sa mga pagsubok, Panginoon, na talagang nakadapa na. Yahweh El Shaddai, nalalapit ko ang mga kapatid ko ito. Alam niyo po kung sino po sa amin. Alam ko na kagaya po ng inyong pagmamatsyag sa taong may sakit ng 30 years, 38 years. Gayon din po nakamatsyag kayo sa bawat isa sa amin. Na alam ninyo ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Panginoon, alam kong darating, Panginoon, ang pagpapala sa buhay ng mga kapatid namin ito. Yahweh El Shaddai, bigyan niyo po sila ng kalakasan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng katatagan, O God. At alam ko, Panginoon, na mapagtatagumpayan po kung ano man ang mga hamon ng buhay na kasalukuyan pong hinaharap ng bawat isa sa amin. Yahweh El Shaddai, maraming salamat at lagi po kayong nandiyan para sa amin. Ano man ang panahon, mabigat man ang sitwasyon, Panginoon, maraming salamat na nanatili po kaming nakatayo sa aming pananampalataya. Maninindigan kami, Panginoon, na alam namin na may isang Diyos na hindi kami pababayaan. Na kahit na gaano kalalim, Panginoon, ang mga ilog na aming tatawirin, kami lulubog pero hindi malulunod. Dahil ang pananampalataya namin ang magpapalutang sa amin. May isang Diyos kami na tutulong sa amin magtawid sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga trials na pinagdaraanan namin. Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Humihingi kami ng inyong grasya, ng inyong habag at ng inyong awa. Humihiling kami ng kagalingan, ng katagumpayan, ng katuparan, ng answered prayer, O God, sa bawat isa sa amin na may pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, at laging nandiyan kayo na laging gumabay at umagapay sa bawat isa sa amin. Lagi niyo po kaming samahan, lagi niyo po kaming gabayan. At ang inyong salita, Panginoon, ay lagi po naming panghahawakan na kayo, Yahweh El Shaddai, at wala nang iba, Panginoon, ang magbibigay sa amin, ang mag-aahon sa amin, Panginoon, sa kung ano man ang kinasasadlakan namin sa mga oras na ito. Maraming salamat sa inyong pagpapala. Maraming salamat sa inyong himala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa darating na breakthrough sa bawat isa sa amin. We claim it, Panginoon, ngayon pa lang. We claim it and we receive it, Panginoon. Na lahat, Panginoon, ng mga pagsubok ay mapagtatagumpayan. Dahil andyan kayo na laging nakagabay sa amin. Maraming salamat sa inyong salita, Yahweh El Shaddai. I speak blessings to each and every one. Complete healing sa lahat ng may karamdaman. Answered prayer sa lahat ng may mga kahilingan. At lahat ng mga pinagdaraanan namin ngayon palang inangkin ko na lahat ay napagtagumpayan na ng bawat isa. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai. Inyo pong ibuhos ang inyong pagpapala sa bahay po nila Sister Renilyn at ni Brother Ronald at sa kanilang dalawang anak, Panginoon. Ano man po kanilang mga plano niyo pong basbasan at ibuhos ang inyong pagpapala sa kanila, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Ito po lahat ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritong Banal at ng aming Inang Birhen na walang sawang nananalangin para sa bawat isa sa amin. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Father, Espiritu Son, and Santo. Holy Spirit. Amen. Salamat
po mga kapatid, pa-open na lang po ng mga videos ninyo para sa ating Pride natin ibaba. picture taking. Bagsak.